O eto na. Eto na talaga ang kanilang purpose mga kababayan kung bakit sila mayroong Quadcom. Dahil eto na ang kanilang target ang makakasuhan si dating Pangulong Digong. Hindi lang si Digong, kundi pati na rin si Bato at Bongo na ngayon ay tumatakbo po mga kababayan. At wag ka, hindi po basta-basta ang inirekomenda ng mga buhaya mga kababayan na ikaso kina dating Pangulong Duterte at Bongo at Bato, kundi genocide po mga kababayan at iba't iba pang mga kaso na wala pong yan sa mga kababayan. Oh, yan ang kanilang inirekomenda talaga. Itong mga buhaya. Sige, subukan nyo mga animal. Eto na daw mga kababayan kasi sabi ng mga buhaya, lalong-lalo na itong si Barbers, ang day of reckoning. Oh, ang paghihiganti. Teka muna, bakit kayo maghihiganti? Di ba ang mga kalaban ni dating Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs ay yung mga drogista? Panoorin nyo pa mga kababayan ha. Former President Rodrigo Roa Duterte. Oh, taga Surigao ba itong si Barbers? Oh, kayong mga taga Surigao, iboboto nyo pa rin itong hudas na ito, traidor na ito. Isukan nyo na ito mga kababayan dyan sa Surigao. Kung mayroon man kayong ibang mga kandidato dyan. Traidor ito ng Mindanao kasama sina Adyong at iba pang mga kongresistang mga buhaya mga kababayan. Rekomendasyong reklamo ng Quad Committee ng Kamara laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Tuwang-tuwa, ang anti-Duterte mga kababayan. Emil, sa huling araw nga ng sesyon ng Kongreso ay Huling araw, pero hindi huling sesyon. presenta ng bago yung kanilang Christmas Dahil continue pa sila next year mga kababayan sa Quadcom. break, ay presenta ng Quad Committee sa plenaryo yung kanilang committee report kung saan inirekomenda nga ang pagsasampa ng kaso laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senadora Bongo, Senador Bato de la Rosa at Tapos kakampi pa nila ang DOJ. Kung ipa-fast track nila yan mga kababayan, baka mahabol pa na magpapasko sa kulungan sina dating Pangulong Duterte. O, sige, ipilit nyo para ma-shortcut din ang inyong kabangagan dyan sa pwesto. iba pa. Nilabag daw nila ang Section 6 ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against Humanitarian Law. Crimes against humanitarian law at kabilang dyan ang genocide mga kababayan. Genocide and other crimes against humanity. Wow! Parang ICC ang datingan ng mga buhaya, no? Sa war on drugs noong administrasyong Duterte. Tapos ang kanilang mga star witness mga kababayan, si Taguba, si Matobato, Las Cañas, yun lang ang mga testimonya nila mga kababayan, ang pinagbasihan ng mga animal. Bukod sa tatlong opisyal kasama sa gustong pakasuhan, Dapat dahil continue naman ang EJK mga kababayan hanggang ngayon sa panahon ni Bangag. Di ba sina Percy Lapid at iba pang mga personalidad mga kababayan na namamatay. Isali nyo si Bangag, payag kami. Dahil kung EJK ang pinag-uusapan mga kababayan, hindi natatapos ang EJK. Mas lumala pa nga ngayon sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at Debold Sinas, sina Police Colonel Ruina Garma at Edelberto Leonardo. Lahat ng mga pro-Duterte mga kababayan, kanilang pakakasuhan. Isinama rin ang dating Malacanang official na si Herminia Muking Espino. Sabi ng Quadcom, nakita sa 13 nilang pagdinig ang pang-abuso sa kapangyarihan at institutional impunity. Pinatunayan at nagtugma raw ang testimonya ng mga testigong humarap sa hearing at mga ebidensyang iniharap sa pagdinig mula noong Agosto hanggang ngayong buwan. Si Yutering mga kababayan, ano kayang ni-Yuter nito si Dan Fernandez Pinuna sa dyan? 43-page report na simula pa lang ng drug war, hindi natugma ang bilang ng mga drug addicts sa bansa na basihan ng drug war. Wow! Kailangan mo talaga ng exact na bilang? Hindi pa ba common knowledge na ang dami ng drogista dito sa ating bansa kay bilang ng mga drug addicts? Kung hindi man yan tugma, is irrelevant yan. At paulit-ulit na binanggit ni dating Pangulong Duterte at sa datos mula sa Dangerous Drugs Board. Lumabas din daw sa pagdinig na sa kabila ng pagkamatay ng 30,000 Pilipino. Sino-sino? Anong mga pangalan? Iyan ang kailangan nila patunayan mga kababayan. Kapag nilagay niyan 30,000, sino-sino ang 30,000 ito? Mag-imbento kayo ng pangalan dyan. Dyan pa lang mga kababayan, mas marami silang nilalagay na patay dyan. Na isang tao dyan mga kababayan na mali sila, na hindi pala namatay sa EJK is talo na sila sa kaso, mga bugok na ito. Maliit lang ang naging epekto nito para mawala ang problema ng droga sa bansa. Tapos ngayon, kumusta ang droga ngayon? Diyos mio, pati presidente na nga ang issue ay illegal na droga. Issue
Hindi natin sinasabing totoo hindi. Pero ang issue mga kababayan, illegal na droga na nagpupulburon ang Pangulo mismo. At mayroon pong eyewitness mga kababayan, si Cathy Binag. Nakumpirma daw sa pagdinig na meron ng Davao Death Squad at DDS ang sabi niya. Davao Development Society, ganyan. sinunod ng drug war ang tinuguriang Davao At ang sinabi niya, death squad ay yung mga pulis. Dahil ang mga pulis ang talagang nakikipagpatayan mga kababayan sa mga drogista. Hindi naman ibig sabihin death squad, na yan. Wala pong exact na definition yan sa law mga kababayan template o model para bigyan ng pabuya ang mga pulis na sangkot sa EJK. Bukod sa illegal drugs, may mga rekomendasyon din laban sa mga POGO officials kasama ang pagsasampa Si Rocky na, kasali na rin si Rocky dyan. ng mga kaso laban sa mga dayong nagpatakbo ng malalaking POGO companies, kabilang na si dating Bamban Mayor Alice Guo. Sumatotal, aabot daw sa 30 bagong batas at amendments Wow, 30 bagong batas ng mga hudas, mga buhaya. kasalukuyang batas ang ipa-file sa Kongreso. Narito ang pahayag ni House Quad Committee Leader Chairperson, Representative Robert Ace Barbers. Hudas mga kababayan, no? Kapag si Sara na mga kababayan, dapat i-audit itong hudas na ito. This is a defining moment for this Congress, Mr. Wow, Speaker. na-define kayo as mga hudas dyan sa Quadcom. Mga bully, mga salbahe. It is an opportunity to uphold the rule of law. Wow, rule of law ang pinagsasalita mga kababayan ng mga taong nangyuyurak ng karapatang pantao. Hindi nire-respeto ang kanilang mga resource person. Akala mo kung sinong mga diktador dyan. Protect our nation's sovereignty and deliver justice to those Justice na mga injustice maker mga kababayan. Naghari-harian dyan. Tapos yung dating rebelde, yan pa nagpapakulong ng mga military. who have been wrong. I urge my fellow legislators to give this report the attention it deserves and to attention support it the deserves. proposed measures that will ensure Ito pa mga kababayan, asawa ni Prasco. these injustices are never repeated. Never repeated. Kayo nga dyan sa Kongreso, ang number 1 na nagpapalaganap ng injustice. Kung sino-sino pinagpapakulong na walang due process, mga kababayan, Together, let us take the necessary steps to restore faith in our Wow, restore faith! institutions and reaffirm our commitment to the Ang institusyon yung sobrang dumi. The most rotten institution, mga kababayan, in the Philippines. Yan ang sabi ni dating Pangulong Duterte. Filipino people. Filipino people, Filipino people. Huwag nyo kami idamay sa kababuyan nyo, mga hudas. Email bagamat isa pa lang itong progress report dahil hindi pa tapos yung pagdinig ng Quadcom ay Marami pa palang kasunod mga kababayan. Progress report pa lang ha. After nyan, mapupunta yan kay VP Sara Duterte, tandaan nyo. inadapt na ng plenaryo yung committee report at nirekomendang ibigay na sa mga appropriate government agencies itong Alerto na naman ito si Boying Rebulyo mga kababayan. It's my turn to shine. Dito na mga kababayan, kakasuhan na namin si Gigong. Papuntahin mo muna dyan si Matubato, yung mga wanted. Yung si Asherto, nagtatago yun mga kababayan dahil wanted yun sa droga hanggang sa ngayon. Pauwiin mo dito para mahuli. Pa-witness mo siya pero hindi siya absuelto sa kanyang kaso. report na ito para sa pagsasampa ng karampatang mga kaso. At isusumitin na rin daw yung report na ito sa mga komite dito sa Kamara para naman ma-actionan na yung mga rekomendasyon sa mga bagong batas at pag-amyenda sa mga kasalukuyang batas. Bunsod pa rin ng Hindi nyo isali sa pag-iimbestiga yung PDEA leaks. Yung sinasabing paggamit ng droga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil importante yan Siya ang presidente, dapat alam natin na hindi siya nagdodroga. Kaso nga lang mga kababayan, andun na sana tayo dun sa PDEA leaks mga kababayan ni Bato. Kaso lang, naging po si Chis Escudero. Na waiter ni Admiral mga kababayan kaya hindi na natuloy, hindi na pinayagan. resulta ng Quadcom hearing. Mr. Speaker, Our our work is ito, far from over. Far from over pa mga kababayan. Tuloy-tuloy yan hanggang 2028. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Nakakasuhan na nila si dating Pangulong Duterte, Bato at Bongo at posibleng makulong na walang piyansa dahil genocide at iba pang mga bibigat na kaso mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.